Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito, good news. Na may napakagandang proyekto na sinimulan ng ating BP Inday Sara dyan sa Department of Education. Okay. Ito po sa Philippine Star News. DepEd, internet firms discuss free Wi-Fi connection in schools. Wow. Panahon pa ito ni Tatay Digong o Pinoy. Pinag-uusapan na yan na free Wi-Fi in public places. Kagaya ng mga airport, sa mga municipal centers, free Wi-Fi. Kaya lang ako hindi ko masyadong may free Wi-Fi sa mga airport. Kaya lang napakahina. Okay, so dito ako interesado yung free Wi-Fi connection sa mga eskwelahan kasi kailangan na ngayon ng Wi-Fi connection sa mga eskwelahan dahil nasa digital age na tayo ngayon. Lalo na nung nagka-pandemic, diba? Walang face-to-face. Kailangan mo ng long distance learning. Ayun, hirap na hirap ang mga estudyante sa pag-aaral sa kanilang module dahil mahina ang access sa Wi-Fi. Ito ngayon, napakagandang nasimulang programa ng ating DepEd Secretary kasi ang mga internet companies handang makipagtulungan sa ating DepEd. Okay, ano ang mga internet service providers? Number 1, Starlink. Ito po yung kay Elon Musk. PLDT, Converge, and Globe. So, 4 na kumpanya. PLDT, yan yung smart, Globe. Okay. Ang pinaka-the best dito is Starlink, yung with satellite. Okay, so, ang programa, tinawag na DepEd Digital Education 2028, or in short, DepEd DGED program, DGED. So, programa na up to 2028, halos lahat ng eskwelahan magkaroon na ng free Wi-Fi connection. Okay, tanong, how many schools do we have in the Philippines? We have more or less, sa public schools, mayroon tayong 44,900. So, halos 45,000, kabo na lang. Sa private, mayroong 14,000. So, yun po. Ang tinatarget dito, yung 44,900 na public schools, mabigyan ng free Wi-Fi access. Sa ngayon, meron ng 2,000 schools that were provided with satellites for Wi-Fi internet connectivity. So, maliit pa. Ikumpara mo sa 44,000. Kaya at least nakapagsimula na. Ang maganda dito, merong 25 schools na chosen by Starlink. Kung Starlink ang pinag-uusapan, ito na yung pinaka-the best. Okay. Bakit Starlink? Kasi nga, low flying satellite ang kanila, madaling ma-pick up. Okay, every time na umaakyat ako sa bundok, sa Talandig, City, nakakapag-upload na ako ng video doon sa pumupunta ako sa Army Detachment sa lugar, mayroon na silang binili na Starlink, anong tawag doon? Satellite, basta antenna or whatever. Kaya napakabilis yung mga sundalo. Hirap na hirap noon sa pag-access sa internet. Ngayon, nilagyan ng mga commanders, Army commanders in Bukidnon, Starlink, tawag ito, parang dish, o connectivity. Although, mahal ang bayad sa Starlink. Noong una, 39,000 yung pagpa-connect ng Army Detachment, yung kanilang antenna or ano ba yun? Tapos may 2,000 pesos na subscriber. Kaya lang, sa ngayon nata is nagmura
19,000 na lang. Ako, balak ko, yung mayroon kaming vacation house sa Talandig Tribal Village sa Talakag, Bukidnon. Hindi ako maka-access ng internet sa aking bahay. Kung 19,000 na lang, plano ko bibili para pag magbakasyon kami doon, at least maka-access sa internet, makapanood ng, yung paborito ko, yung Netflix, at maka-upload ng video. So, going back to the issue, ito, initial na pinili ng Starlink, 25 schools. Proof of concept ang tawag ng Starlink sa project nila na libre. Nako, sana madagdagan itong 25 schools na napili ng Starlink. At so ang problema ngayon, yung nasa malayong lugar. To solve this problem, yung mga nasa liblib na lugar, meron ding programang DepEd na tinawag niya na DGED Learning Carts or Computer Labs on Wheels. Dadalhin na ang mga kagamitan sa mga liblib na lugar, naka-van siguro ito. So, itong mga computer lab on wheels, merong laboratory on wheels ang tawag. Merong 46 laptops, hard drives, charging card, and a smart TV. And then, of course, yung Wi-Fi connection nandun na. So, meron pa silang tinatawag na DepEd is also developing yung tinatawag nilang online platform dubbed as Matatag portals, wherein learners will have instant access to their lessons, resources, modules, activity sheets, and assessment with a unique login key. Okay, hindi ako masyadong marunong sa technology, but naintindihan ko ito. Yung Matatag portal, kung ako yung estudyante, mag-login lang ako doon sa kahit nasa bahay ako, ma-access ko na doon yung assignment o yung module na pinag-aaralan namin. Depende, example, grade 12 ako. Ganun lang. So, ito po ang kagandahan ng digital age o digital technology na natin. Madaling matuto. Meron akong apo, grade 5 pa lang yung isa. Nako, mahilig manood sa YouTube, kasi ang daming educational channel sa YouTube. Ang dami niyang nalalaman. Tatanungin ako, Lolo, can I ask you a question? Yes. Nako, yung tatanungin niya, ang hirap. Kaya most of the time, I'm sorry, Apo, I don't know. What is that all about? Yun, explain niya na sa akin. Yan yung natutunan niya sa Kasi mahilig sa science, mahilig sa military matters yung apo ko na yon. Kaya mahilig magtanong. Kung siya nang nagtuturo sa akin. Kaya sabi ko, grabe. Nung kapanahonan natin, tayong mga senior, di pa pupunta pa tayo sa library. Kaya maalala ko nung high school, wala kaming library noon. Ang hirap magka-assignment. Nung college, may library kami. Yan, pumupunta, makipila ka doon. Kung naunahan ka sa libro, wala na. Naunang na-out. Hindi ka na maka-research. So, maswerte ang kabataan ngayon at dahil sa technology nga. So, kudos, congratulations sa ating butihing DepEd Secretary BP Inday Sara. Kaya the more kasi may nananawagan na dapat mag-resign na daw si BP Inday Sara kasi niloloko na siya. Ang marching order ng Malacanang is i-chapuera siya, i-ostracize, hindi siya papansinin. Palagay ko, di rin sila papansinin ni BP Sara kasi nakita ko ang pagkatao ng ating BP, trabaho-trabaho lang. At ito, pinatunayan niya, first time na mangyari ito. Sana tuloy-tuloy na may 2,000 schools na. Then hanggang 2028, sana halos lahat na yan, except sa mga far-flung places,
magkaroon na ng free Wi-Fi access at mas madaling matuto ang ating mga anak. Tayo lang mga senior ang mahina sa technology. Marami akong mga senior kaya hindi ko alam mag-subscribe, hindi ko alam ganito. Sabi ko, parehas tayo, hindi ko rin alam. Mabuti may pamangkin ako, yung apo ko nagtuturo sa akin kung paano mag-research. Ngayon, medyo natututunan ng gusto. Okay, mabuhay po ang ating DepEd Secretary, BP Inday Sara.